Magandang hapon po sa bawat isa po sa atin. And welcome po ulit sa gawain po natin sa ating daily Bible study po dito sa Rema Pills. Yan, kamusta po tayo? Amen. Yan, 8 days na lang po at camping na po natin. Yan, tayo po mga taga-Rema, nakaugalian na po natin ang mag-countdown sa tuwing palapit na ang camping. Amen po. Kung ang iba, nagka-countdown kapag magpapasko na, kapag mag-New Year na, tayo mga taga-Rema, nagka-countdown kapag malapit na ang camping. Bakit kasi ganun tayo ka-excited sa gawain ng Panginoon na talagang binibilangan natin ng mga araw. Amen po. Pero bago po natin ipagpatuloy yung pagre-review natin sa mga nagdaang camping, amen, minsan pa manalangin po muna tayo. And Ama, sa pangalan ni Jesus, Panginoon, sa hapon na ito, dalangin namin, O Diyos, ang patuloy na pagsama mo, Panginoon. Lord, kausapin mo kami, ngayon pa lang, Panginoon, gawin mo kami uhaw at gutom sa iyong mga salita, Panginoon. Malaya kang kumilos, Balang Espiritu, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, magandang hapon po ulit sa bawat sa po sa atin. At yan, ngayong araw po, tayo po ay magre-review ng mga nagdaang camping. Yan, nung nakaraang 2022 po, ang topic po natin ang theme po ng ating camping ay last call. Amen? Kung meron po kayong mga katabi, yan, sabihin niyo po sa kanila, last call daw. Amen po. At dito po, ipinaliwanag sa atin, itinuro sa atin ng Panginoon ang patungkol sa huling pagtawag niya. Amen po, huling pagtawag niya hindi lang sa mga unbeliever, hindi lang sa mga hindi pa Kristiyano, kundi maging sa mga nasa simbahan na o sa ating nasa iglesia na. Amen po. At ang sabi po dun sa Revelation chapter 22 verse 17, the Spirit and the bride say, "Come." Let anyone who hear this say, "Come." Let anyone who is thirsty come. Let anyone who desires to drink freely from the water of life. Yan, sabi po doon ni Pastor Boy, simula Genesis hanggang Revelation, kung pag-aaralan natin at kung titingnan natin ng mabuti, walang tigil sa pagtawag ang Panginoon, walang tigil sa pag-altar call ng ating Diyos. Amen po, wala siyang hinto sa pagtawag sa mga tao na lumapit sa Kanya. At maraming beses na mababasa natin sa Biblia na sinasabi ng Diyos na come to me. Amen po. Hindi lang isang beses na inaya ng Diyos ang tao, kundi maraming beses. Amen. Pero dito nga po sa verse na to, ito yung huling chapter sa Revelation, itong huling pahina sa Biblia, at ito ang huling pagtawag ng Diyos sa mga tao. Pero ang sabi po ni Pastor Boy, hindi isinulat itong Revelation para sa mga unbeliever . Hindi isinulat itong Revelation, amen, hindi para sa simbahan, para sa ating mga born again na, para sa ating mga Kristiyano na. Bakit kasi maraming simbahan ngayon, amen po, pero si Jesus ay nasa labas na. Kaya si Jesus ay kumakatok, amen, at siya ay tumatawag na for the last time, hindi lang yung mga unbeliever, kundi tayo na mga Kristiyano na sa tingin natin ay hindi maayos sa harapan ng Panginoon. Ang sabi ng Lord, lumapit tayo sa Kanya. Nasabi po ng Diyos, lumapit tayo sa Kanya. Come. Amen po. Ba't kasi, yes, ang Diyos ay mahabagin. Yes, ang Diyos ay maawain. Siya ay mapagmahal. Amen. At siya ay nagbibigay ng hindi lang second chances, kundi 100 and 1,000 chances sa mga tao. Hanggat buhay ang isang tao, nagbibigay ng chance ang Panginoon para magbalik loob sa Kanya. Walang pinipili ang Diyos. Sino man tayo, anumang katayuan natin dito sa lipunan, walang maliit, walang malaki sa Panginoon. Amen, lahat tayo binibigyan ng chance ng Diyos. Pero hindi natin maalis ang katotohanan na darating pa rin ang hangganan. Amen, darating pa rin yung last chance mo na. At kung hindi ka palalapit sa Panginoon, magiging huli na ang lahat. Amen po. Dito po tinuro sa atin
Amen, na darating ang time na ito na ang huli. At sa camping po na ito, noong year 2022, dito po tayo nagsimula na makapakinig ng mga iba't ibang kwento patungkol sa mga tao na huling sandali na nila, pero inabot pa rin sila ng Panginoon. Tinawag pa rin sila ng Diyos patungo sa kaligtasan. Amen. At nakarinig tayo ng maraming mga kwento sa mga pastor po natin, sa mga manggagawa po natin, kung paano silang iginaid ng Diyos, ginamit ng Panginoon para matawag ang tao, ang isang tao na to. Amen. Maabot siya for the last time. Amen. Ito na ang huling segundo ng buhay niya. Pero aabutin pa rin ng Panginoon. Last call. Amen. Nasabi dito kung sino man ang nakarinig ng salitang come, ay magsabi din ng halika. Ito po ang sinasabi ng Revelation chapter 22 verse 17. Sinasabi ng Espiritu ng Diyos at ng babae ikakasal, halika. At ang sino mang makarinig nito ay magsabi din halika. Amen. Bakit kasi ang sabi dun sa Genesis, ang Espiritu ng Diyos ay hindi palaging makikipagpunyagi sa mga tao. Amen. The Spirit of the Lord will not always strive with men. Kaya habang may chance na ibinibigay sa atin ng Panginoon, huwag natin itong sayangin. At huwag nating sayangin ang pagkakataon na makapag-aya tayo, makapagdala tayo ng kaluluwa sa Panginoon. Huwag nating hayaan na tayo lang, yung sarili lang natin ang dala natin patungo sa langit. Hayaan natin na lumakad tayo dun sa gate ng langit one day, na hindi lang tayo, kundi may naisama tayo na iba pang mga tao palapit sa Panginoon. At ang best time para makapaglapit tayo sa Diyos ng mga kaluluwa ay sa camping na ito. Amen. Sa darating na camping ito, kung summer camp, amen, yan nire-require tayo ng Diyos na makapagdala tayo ng mga unbelievers palapit sa Kanya. Amen. Mag-invite tayo ng mga baguhan. Amen. Ba't kasi tayo narinig na natin ang salitang come? Ngayon tayo naman ang kailangang humayo, maghanap sa mga tao at ayain sila at sabihin natin, come, lumapit tayo sa Panginoon. Amen. Ba't kasi ngayon po maraming, alam ko po lahat tayo may problema at even yung mga nasa labas, tayo ang mga Kristiyano may dinadanas tayong mga problema. Pero salamat sa Panginoon dahilan sa Kanya at dahilan sa may Jesucristo na tayo sa buhay natin, nakakayan natin, nalalagpasan natin ang mga problema po natin. Pero paano yung mga tao na wala pa sa Panginoon? Yung mga nasa labas pa ng simbahan? Amen, ngayon maraming problema ang mga kabataan, maraming problema ang mga nanay, maraming problema ang mga tatay, ang mga lolo at mga lola. At kung hindi nila malalaman na si Jesus ang sagot sa lahat ng problema nila, mapapahamak sila. O hindi sila makakaalis dun sa sitwasyon. Amen, na meron sila. Dahil sa walang nagtuturo sa kanila ng sagot, walang nagtuturo sa kanila ng tamang daan. At tayo ng mga taga-Rema, dito tayo tinawag ng Panginoon para abutin ang mga tao, ituro sa mga tao ang tamang daan papunta sa Panginoon. Amen? Yung hayaan natin na invite natin yung mga tao na naggugulumihanan, punong-puno ng problema. Bakit kasi once na na-encounter nila ang Diyos, once na nandun na sila sa anointing, amen, magkakaroon ng kagaanan ng lahat. Amen. Bakit kasi ang sabi nga po, ang anointing ay nakakapagpalinaw ng isip ng tao. At alam po natin, aware po tayo na tuwing camping, ito yung may pinakamalakas na anointing. Bakit kasi ang anointing hindi tumitigil at corporate. Amen po. Kaya ang sino man na tao ang humarap sa presensya ng Diyos, magkakaroon ng kagaanan hindi lang sa buhay nila, kundi dun sa heart nila at sa spirito nila. Amen. Bakit po kasi ang magugulong isip, sabi ito ay maaayos at ang mga maling pangatuwiran ay naitatama dahilan sa anointing. Ang mga pagod ay lumalakas at ang mga nanghihina ay nare-restore. Amen. Ganito po ang nagawa sa atin ng anointing. Kaya huwag nating ipagdamot ang bagay na ito. Ito ang best time na makapag-aya tayo, makapagdala tayo ng mga tao, mga kaluluwa sa Panginoon. Amen? At kasi ang sabi ng Isaiah chapter
10 verse 27, the anointing breaks the yoke. Maraming bigatin tayo, maraming bigatin ng mga tao. At kailangan natin ang anointing ng Panginoon para malagpasan ito. Amen, para ma-break ang lahat ng mga pinapasa nating mga suliranin. The anointing breaks the yoke. Amen po. At ang sabi pa ni Apostol Pablo sa 2 Timothy chapter 4 verse 5, sabi niya, be sober in mind. Sabi niya, do the work of an evangelist. Amen. Gawin natin ang trabaho ng isang evangelist. Ano ba ang trabaho ng isang evangelist? Humahayo, naghahanap ng mga tao, iniipon ng mga tao, palapit sa Panginoon. Amen? Tulitin ko po, ito po ang goal natin ng mga taga-Rema. Ito ang goal natin ng mga Kristiyano. Amen? Maakay, matawag ang mga tao, maipon ang mga tao. Amen? At madala sila patungo sa Panginoon. Amen po. Diyan, meron lang po ko isang kwento na nais kong ibahagi sa inyo. Meron po kong alaga na pusa. Ang pangalan po niya ay si Kulasa. And one time po, dinala po namin siya sa isang outreach. Isinama po namin siya. At dahil sa hindi po siya pamilyar dun sa lugar, alam niyo po, kinagabihan, alas 12 na po ng gabi, bigla siyang nawala. Umalis siya doon sa church at hindi namin alam kung saan siya nagpunta. Alam niyo po, hinahanap namin siya at kinakabahan na po ko. Bakit? Kasi alam ko po na hindi niya tanda yung lugar, hindi siya familiar doon sa lugar. Kaya alam ko na baka hindi siya makabalik, baka hindi siya makauwi. Alam niyo po, sa kalagitnaan ng alas 12 ng gabi, naghahanap po kami doon sa paligid ng simbahan. Sa masusukal na paligid, nahanap po namin siya. Nakita po namin siya, pero hindi namin siya mahuli. At kasi ayaw niya sumama, nandun na natatakot siya. Ayun po, umiiyak na ako nung time na yun. Bakit? Kasi mahalaga sa akin yung alaga ko, ayaw ko siyang mawala. At nandun sa akin yung isipin na paano ko pag hindi na siya nakauwi, paano pag hindi na siya nakabalik. Pero hindi po namin talaga siya mahuli. Ngayon, ang ginawa po namin, pumasok na po ulit kami dun sa loob ng simbahan. At nag-pray po kami. Ang prayer ko po that time, sabi ko, Lord, yung alaga ko, nagkakatiwala ko po sa'yo. Lord, iuwi mo sa akin, iuwi mo dito sa simbahan mo, ang alaga ko. At alam niyo po, pag gising ko po ng alas 5 ng madaling araw, minarinig po ko na tumutunog dun sa may hall. Kasi meron po siyang collar eh. At laking tuwa ko po nung makita ko po siya. Sabi ko, nakauwi na siya. At niyakap-yakap ko po siya kahit ayaw niya po nang niyayakap siya. At alam niyo po, may na-realize po ako dito. Kung ako po na ako lang ito, na nawala yung alaga ko na mahalaga sa akin. Sobra yung pag-alala ko na to the point na umiyak pa ako. What more pa ang Diyos? Ano yung nararamdaman ng Panginoon sa mga tao na naliligaw? Ano ang nararamdaman ng Diyos sa mga taong wala sa Kanya? Ano nararamdaman ng Diyos sa tuwing nakikita niya yung mga tao na natatakot pero hindi niya matulungan kasi wala sa Kanya? Amen? Pero salamat sa Panginoon kasi hindi niya lang basta tinitingnan ng mga tao kundi hinahanap niya tayo at inaabot niya ang bawat sa atin. At tayo na simbahan niya, tayo ang extension ng kamay ng Diyos dito sa lupa. Tayo ang bibig ng Diyos dito sa lupa. Amen? Kaya ngayong camping po, yan, magpagamit po tayo sa Panginoon. Hayaan natin na yung mga kamay natin ay maging mga kamay ng Diyos para ma-reach out ang iba pang mga tao. Amen po. And maging excited po tayo sa gagawin ng Panginoon ngayong camping. Ngayon pa lang po, maging gutom tayo sa gagawin ng Panginoon. Mag-expect po tayo dahil hindi binibigo ng Diyos ang sinumang nag-expect po sa Kanya. Amen po. And nawa po, meron po ako na ibahagi po sa inyo sa hapon pong ito. And minsan pa, mag-pray po tayo. Yun, Ama, sa pangalan ni Jesus, Panginoon, sa hapon na to, dalangin namin, O Diyos, ang marami pang mga kaluluwa na maisama namin sa darating na camping, O Diyos. Salangin namin ang mangyari ang kalooban mo, O Diyos, hindi kalooban namin malayang kumilos, sa iyong banal na Espiritu, Panginoon, salamat sa kapahayagan na iyong mga salita, Panginoon, salamat sa pagkilos na iyong banal na Espiritu, salamat sa signs and wonders, Panginoon, maging sa deliverance and restoration ng bawat isa sa amin, at ang bawat
mga kaluluwa na mailalapit namin sa iyo, Panginoon. Salamat sa mga tao na mga born again pa at tatawagin mo para maglingkod sa iyo, Panginoon. Patuloy titiwala namin sa iyo ang gawain mong ito. Purihin ka at dakilain ka, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. And maraming salamat po ulit and God bless po.